Diyos. Kapag isinasalo ay mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, dating at dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipon na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinghagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan. At ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa, tumubo at namunga ng tig-100 butil. At malakas niyang idinugtong, makinig ang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinghaga, upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y di makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig, ngunit dumating ang diablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak. Ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumitiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig upang nang malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakinig ng salita. Iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y nagtitiyaga hanggang sa mamunga. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po. Ginugunita po natin ngayon si San Pio ng Pietrelcina, isang pari. Mas kilala natin siya sa tawag na Padre Pio. Nakinig siyang mabuti at tumalima sa mga panukala ng Espiritu Santo. Gaya rin ang paghikayat ni Apostol Pablo kay Timoteo, noon at sa atin ngayon. Actually, hindi niya lang ito hinikayat. Ipinag-utos niya. Ano po bang iniutos ni Apostol Pablo kay Timoteo? Na manatiling mabisa, efficacious, at walang kapintasan, spotless, pure. Sa pamamagitan ng pananalangin, nalilikha ang mga pagkakataon para rito, para magkaroon din tayo ng pagiging mabisa at kawalang kapintasan.
paanong lumalago rin ang pananampalataya gaya ng butong inihasik para maging binhi? Anong uring lupa man tayo? Hindi siya namimili, ang tagapaghasik ng binhi. Naghahasik siya kahit saan. Walang hanggan ang kanyang binhi, kaya po niya maghasik kahit saan, kahit kailan. Hindi na po niya tinutuos kung babalik ba o hindi ang kanyang pinuhunan. Basta maghahasik lang siya. Tayo, namimili, naninigurado. Hindi tayo basta naghahasik o namumuhunan. Gusto natin may return of investment at mayroon po tayong timeline para rito. Pero ang generosity ay generosity. Wala pong matatawag na mas generous o pinaka-generous. Ang mahalaga po ay maging mapagbigay. Dahil ang Diyos na nalulugod sa pagbibigay ay nagkakaloob sa ating lahat. Buhanginan ka man, madawag ka man, o malusog na lupa ka man. Maliit man ang iyong pananalig, mapagduda o matapat. Para sa iyo at sa akin at sa ating lahat, ang generosity ng Diyos. Walang sinisino, walang pinipili. Nasabi na natin ito minsan noong feast ni Saint Rose of Lima at sasabihin ulit natin ngayon. Sa English, maganda ho ang pagkakasabi sa English. God does not deal with us according to our merits, giving us only what we deserve. Divine mercy is freely given to those who have no claim on it. Ulitin ko lang po God does not deal with us according to our merits, giving us only what we deserve. Divine mercy is freely given to those who have no claim on it. Ang ganitong klaseng generosity nawa ang ma-develop sa ating kalooban, minamahal kong mga kapatid. Hindi lamang sa pagbibigay ng mahahalaga sa atin o ng ating mga tinatangkilik, kundi ng ating pagpapatawad. Dito po ginugol ni San Padre Pio ang kanyang maraming oras nakaupo sa confessional, nakikinig ng kasalanan, nagpapatawad, inilalapit sa Diyos ang lumalapit sa Kanya. Maaaring sa paraang ito lamang po kasi natin maihahanda ng husto ang lupang paghahasikan ng presensya ng Diyos, ang atin pong kalooban sa paghingi ng tawad at sa pagpapatawad. Nawa po mga kapatid, patuloyin din natin sa farm ng ating mga puso at diwa ang Espiritu Santong tutulong sa atin sa pag-nurture ng binhi, sa pagkukultivate, sa pagdidilig at pagpapalago ng presensya ng Diyos sa ating mga puso at diwa. At manalangin pagdating ng anihan ay umani tayong lahat ng masagana.